So muli, magandang hapon para po sa ating pag-aaral na may kinalaman po sa contextualization ay pag-uusapan po na magkaroon po tayo ng case study tungkol sa church dito po sa Kapul, Northern Samar. At ito po ay nagpapasalamat ako sa buhay ng Reverend Ronel Polgado at saka si Pastor Jonathan de los Reyes, maging kay Reverend Dante Andarino. Salamat sa buhay nila para mabuo itong itong lesson na ito na ipinagpaalam at sa biyaya ng Diyos na siyang nagtatag ng gawain dito po sa Kapul sa Northern Samar. At um, totoo lang po, bago po tayo nagkaroon ng misyon, hindi ko po alam tong isla na ito na nag-exist pala, no? Ito po ang pangalan ay Kapul Island, Northern Samar. At ito po ay doon sa tinatawag na San Bernardino Strait. Kung nakikita nyo doon sa bandang kanang baba, merong maliit na mapa doon, di ba? Yun po yung San Bernardino Strait, no? At yung nakikita nyo dito ang isla doon sa taas ay sakop po ito ng Bicol Region na doon sa Matnog, Sorsogon, no po. At doon naman sa gawing kanan, yung isla na nakikita nyo, yun po yung Samar Island. So nakikita niya ba doon yung Labisares at saka yung Allen, no? So kung saan meron pong pantalan na nag-uugnay po sa Kapul, sa Allen at maging doon sa Matnog, so Sorsogon, papunta po ng Allen. So yun po ang hindi ko pa naranasan ng mag land trip, no? Pero very interesting kasi kung magla-land trip tayo galing Metro Manila, ay dadaan tayo ng Matnog Port. Pero mag-i-skip na po sa Kapol kasi dediretso po siya ng Allen na sakop po ng Northern Samar patungo po sa Western Samar na kung saan ay aabot sa San Juanico Bridge. So nung aming elementarya ay kasi nag-elementary po ako sa Isabel Leyte at doon sa aming field trip narating ko po ang San Juanico Bridge, no? Via Tacloban hanggang sa makarating po doon sa lugar ng Samar, no? So again, sabi ko nga po, ang Kapul Island, hindi ko po ito alam maliban na lang nung nagkaroon tayo ng ministry doon. So ito po yung itsura ng ng isla at ang bibigyan po natin diyan ng pansin yung sawang, nakikita niyo po sa bandang kaliwa, itong sawang, no? So ito pong sawang ay dito po ay isang barangay dito po sa isla ng Kapul. At kung papupunta ka po westward, ay pwede pong makarating ng isla ng Masbate, no? So Masbate. At makikita po natin dito po natin pag-uusapan yung kwento tungkol po sa gawain dito sa Sawang, no? So ang Kapul, ang Isla Kapul po ay isang munisipalidad, no? Considered po siya as fifth class, fifth class municipality, no? So ang fifth class, ito po yung yung sabihin natin lowest among five. Nung kami po ay yung una ko pong narating yan ng 2014 sa pamamagitan ng medical mission ay wala pa po siyang centralized na na kalsada, no? So ano um talagang hindi hindi sementado. Tapos nung unang gabi naming nandoon kami ay sa pamamagitan sa kabaitan ng kanilang mayor, si Isidro Bandal, ay doon kami sa bahay ni mayor nag-stay. Kami ay pinatuloy doon. Tapos ang gamit namin, ang kuryente po doon ay generator. Kaya ang nabigyan po kami ng pagkakataon. Yung generator nga lang hanggang alas 10 lamang. Siyempre, ang gasolina ay nauubos. Pero at least nakapag-electric pan kami ng mga ilang oras. At ang dito po ay nung kami ay bagong nag-ministry dito,
ay hindi po abot ng ano no ng signal. Hindi abot ng signal ng globe at saka ng ano ng smart itong isla na ito. Pero nung huli ko pong punta diyan, nito nga pong nag-medical mission kami nitong last week ng May, no? By the way, kung magtataka kayo paano kami nakakarating dito, land trip, meron po kaming yung pong van, yung urban na ginagamit po ng church ay mula po sa Imus, sa BCC Imus ay hanggang sa makarating sa Matnog Port. So, pinapark po doon at yung pong local government po ng Isla Capol ay nagpapahiram sa amin ng ano or sinusundo kami ng kanilang motorized bangka no para matulungan natin yung pong mga kapatid rito sa Isla Capol para tayo nakakapag-medical mission doon. So again, ay ano no, ay malaking pribileyo na meron tayong ganitong ministry. So ito po yung sa malayo, yung pong direction mula po sa Matnog Port. Ito po yung picture ng Isla Capul. At ito po yung mas malapit na version, no? Sa tulong po ng ating ano no, yung gamit ni Pastor Dante na ano na kanyang cellphone, no? Sa kung kayo po ay ano no, sa ito po ay meron po silang parola or a lighthouse, no? Parola ng Kapul. So, sabi dito sa kasaysayan, Kapul Island Lighthouse is a historic lighthouse on Titoog Point in San Luis on the northern tip of the Kapul Island, Northern Samar in the Philippines. It marks the western entrance to the San Bernardino Strait coming in from Ticao Pass. The design of the lighthouse started in 1892. Medyo balikan ko lang yung mapa kanina, no? So, yung makikita niyo yun sa taas, no? Yung parang matulis, no? Yung po yung ano, no? Doon po nakalagay yung ano, no? Yung lighthouse. So, kung kayo po, ang mga barko po na galing Mexico, Acapulco, Mexico, or kung sa bansa ng Amerika, eh galing, dumaan sila sa ano, no? Sa anong tawag mo dito? Yung sa Panama Canal, no? Sa Panama Canal. Eh pag galing doon, ang una nilang makikita galing sa Pacific Ocean ay ang ano, no? Ang lighthouse na ito. Lighthouse na ito sa yung parod itong parola ng Kapul at ito yung mga ang nakakita nito yung mga barkong papuntang Manila. Nadadaan sila sa San Bernardino Strait, no? So the design of the lighthouse started in 1892 no kay Guillermo Brockman. O, so, ano. At itong ministry na ito, mga kapatid, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ano ng vision ng Reverend Dante Andarino na kanina ngang umaga tinawagan ko siya para ipagpaalam itong ano na to, itong lesson ano. At siya po ay taga rito sa sa Isla Capul at siya po ay naging kamanggagawa natin dito po sa BCC or sa Victory Christian Church sa Imus. No po. At diyan sa picture na yan ay anong tinuturuan niya yung mga bata na ito dito po sa Kapul Samar. So ito po yung larawan ng building no ng BCC, Linong Soran, Barangay Sawang. Nagsimula po yan ano no, yung light materials pa lamang. Lahat naman ng gawain ng church ay ano no, yung may mga humble na beginnings no. So, ito po nung June of this year ay nagdiwang ng ikasyam na anibersaryo ang gawain na ito sa ano no, sa atin sa ayon sa Linongsoran. Ang tema ay ano no, paglilingkod ng may kagalakan. Pero dapat dito NANG yung mahabang na ano no. At yung nga po ang ating pastor Jonathan, siya po yung ano no, yung guest speaker. Ito po yung picture no nung nasa kung nakikita niyo yung sa cruise doon sa gitna sa tapat ng pulpito, nandun po si Pastor Benji at ang kanya pong asawa no. So yan po yung ministry
na yung ano, yung pamilya po ng ano ng BCC Linungsuran. At ito po yung mga manggagawa, kasama po ang inyong lingkod na yung team po, yung mission team ng ano na may kinalaman po sa medical mission, ano? Nandyan po, kumpleto po 'yan, ano? Yung Pastor Dante, yung kanina inintroduce ko, siya yung nakakita ng vision para po dito sa gawain. At yung pong ano no, ang aming chairman na um, head rin ng aming mission, si Kuya Rolly, yung nandito po sa pinakakaliwa, no? Kaliwang taas, no? Pero pag inikot mo yung picture, nasa kanan dyan, no? Depende kung saan ka nakaharap, no? So nasa kanan. At ano no, yung aming team, yung nandyan din po, yung nakabarong sa taas, si Pastor Jonathan, si Pastor Julius, yung pong nasa pinakagawing kaliwa, hindi, kanan sa ano, yung nakaputi po, si Doktora Maureen, na amin po ring ano, no, leader dito po sa amin sa ano, no, council leader po natin dito sa BCC. At ayan po, meron din po tayong anyway, ano, ang hirap na akong isa-isahin, pero nagpapasalamat po tayo sa ano, no, yung merong mga volunteer na nakaka-partner natin para natutupad po yung gawain ng Panginoon, no? Yung asawa rin po pala ni Pastor Dante, yung babae po sa gitna, no? Si Ate Aimee ay kasama rin natin, no? So ito po yung picture doon po nung natapos po yung medical mission sa isla ng San Vicente, no? Ang San Vicente po ay kakatabing isla na kung saan ay ah, dahil po sa pakikipagtulungan at para lumawak po yung gawain ng Panginoon doon, doon po tayo nagsagawa ng medical mission. So, ayun, ang ano, yung nakita niyo sorry, nakita niyo yung isla ng San Vicente na nandito dito sa bandang baba, bandang baba kaliwa, no? Yun po yung San Vicente, doon po tayo nagpaabot ng medical mission. So ito pong Capul Island, bakit interesting ang ano na to, ang lugar na ito? Kasi the people speak in a Bacnon, a distinct dialect that is not Bicolano nor Samareño. No, inuulit ko. Kung makikita niyo yung sa mapa sa taas, di ba? Yung Matnog, which is Sorsogon, ay ano yun, Bicol Sorsoganon, ano? Bicol Sorsoganon. At dito naman sa bandang kanan, Samareño naman, or we should say Northern Samar na dialect, kasi divided pa yan sa Western at saka Eastern Samar. No po. Yung nga po pala yung kanina, kasama natin si Pastor Julius, no? Yung nakaitim po dito sa kaliwa, yung pangalawang ano, ay siya naman ay taga Eastern Samar. Kaya po, ano no, yung ah, mga kasama natin dito ay ano no, ay ano no, ay ah, galing sa ano no, iba't ibang bahagi ng ano no, ng Pilipinas, no. So, tungkol po sa church planting na nabuksan po or ano, founded, doon po nagmumula yung ano no, yung time na kung saan ito ay yung ano no, yung nagkaroon ng anniversary, and then celebrated its 9th anniversary in June. So bagong-bago lang po, at nagkaroon ang naging istorya po nito nung makita po ng pastor o Reverend Dante yung pong vision tungkol sa na magkaroon ng church dito sa lugar na ito, ay tinulungan po tayo ng JD Pamana Foundation. No po. At sila po ang nagpondo sa biyaya ng Diyos para tayo po ay makapag-medical mission. At hindi lang medical mission, nagkaroon din ng ano ng school supplies distribution. Tayo mga ilang taon naman ay kasama sa medical mission, donation din ng mga monoblock na chairs para po sa mga eskwelahan, ano po. At yon sa biyaya ng Lord sa mga BCC missionaries, no?
At ano nga, dahil sa kabaitan ng Diyos, ilan nga sa kanila ay mga senior citizen pa, no? Pero alam natin hindi madali para sa kanila, pero ay dahil sila po ay nag-volunteer at na-recognize na po ang gawain na to, no, yung BCC Linong Sorano sa under na po ng Conservative Baptist Association of the Philippines. At ang ano po, ang storya po nito ay again through the partnership. Meron po tayong gawain sa Abu Dhabi at sa Dubai. Pero ang Dubai ang inaabot nila yung ang ministry sa sa Cebu. So ang Abu Dhabi naman ay sila po ang pinili nila ay tulungan ang ito pong ang name nila doon ay Global Connection Abu Dhabi para hindi church yung dating, no, kasi ito po ay nasa UAE. Kaya ang pangalan nila doon ay Global Connection. Tapos ito pong yung building na kinatatayuan ay meron pong nag-donate po ng lote, no po, para po mapagtayuan at itong church building constructed through the funding of concerned Korean missionaries. Mga kaibigan po sila ni Reverend Bobit Santiago, na si Reverend Bobit po ay alumnus po ng Presbyterian Theological Seminary. Pero siya po ay sa kasamang palad ay gumraduate na, no. Nasa piling na ng Panginoon, no. Natanggap niya doon yung pinakamataas na honor, no. At pero ayun, yun yung niya, yun yung participation niya, siya po ay nabubuhay. Nagkaroon po ng breaking, no. August 14. At nakasama po ako doon. Tingnan niyo po yung nakalagay sa comment doon sa kanan, ano. Upon this sand, he will build Landusan Church, no, di ba? Kasi po, tabing dagat, malapit po sa dagat at punong-punong buhangin, kaya po, upon this sand, no? Pagbigyan nyo na ako, no? So, ito po yung larawan, no po, yan po ang sa picture, pakabata ko pa rito, 2017 po ito, no? 2017. At nandyan po yung mga leaders natin galing Abu Dhabi at ang Pastor Dante sa gitna at ang Pastor Benji, ang kanya pong asawa. At ang kumuha nito ay si Pastor Bobit. Sayang, alam ko meron pa kaming picture na So yan po ay groundbreaking. At yun, na rin ang tawag mo rito part na rin ng history. Makita nyo yung lumang simbahan, ganyan, di ba? Kubo. Tapos, no? Nagmi-meeting sa ganyan, kung paano kabait ang Diyos. Nakita nyo naman yung building kanina. Tapos ito po si Pastor Benji, no? Siya po ay indigent, no? Or indigent, yun yung tamang pronunciation, no? Taga rito po siya at nangangaral po siya sa kanilang wika, no? Para maintindihan ng lahat. However, teka lang. Ang ginagamit niyang Biblia ay Tagalog Bible. Yan, Tagalog. Maging sa pananambahan, ito po ay nung worship service, nung anniversary nitong um, nitong June. No, ang pagpupuri po, praise and worship ay gamit ay Tagalog songs, no. And ang ilan naman doon ay sa ulo na, pero pag mayroong mga ibang awit ay yung Manila paper, no. Isinusulat sa Manila paper yung mga awit. Yan, praise and worship, Tagalog songs. So dito po mga kapatid, mga kamanggagawa, dito po magpo-focus yung ating pong usapin. Na yamang ito po ay nakita ninyo, no? Ay ano kaya ang magiging tugon natin, no? So of course, sinabi ko kanina, no, na habang ako ay nagtuturo, maganda mag-take note kayo kasi nga related kung paano ninyo gagawin na inyong final paper. So, what are features of BCC Kapul that you consider contextual? No? And then, of course, the second question, what are your suggestions that will help BCC Kapul become more contextual in its Christian ministry and worship?
Ayan. So, ayun, tanong po yun, ano? Ibig sabihin, pwede kayong sumagot, no? Kasi tanong. At paano natin, paano natin nakita yung, yung elements ng contextualization? Ayun, sige. Sige, Pastor Mal. Sige. Uh, mm, not sure sir, pero siguro isa sa ano din doon yung paggamit ng ng Tagalog na Bible. Tapos ginagamit niya yon, tapos kino-convert niya into their own language po sir. Hmm, hmm. Yun yung nakita ko po na kasi siguro wala pang Bible na nag yung version na ano ba yan? In a book non Inabak nun. in a back non language, and then yung ano rin po, incorporation din pa ng Tagalog songs na ginagamit yon as to means na, as a way na rin po na sa pagwo-worship. Yan kasi bihira lang siguro tayo makakita ng worship songs halimbawa sa lugar na kung saan yung may sarili silang songs na on their own native language. Kaya since walang available na ganun songs, ginagamit is more on Tagalog. So, nagiging kagamit-gamit pa rin yung mga Tagalog songs to worship the Lord despite sa sabihin natin na yung kanilang wala yung songs na inabak noon po. Yun yung isa, yung language more on ng nakita ko doon sir, yung paggamit ng language po. Yan po. Meron pa siguro kaso O, sige, siguro sige, hindi ko pa mamaya. Oh, mahaba pa po. naman yung time natin eh. Thank you, Yan Pastor po. Mal. Sige, thank you for, yung giving the first, response to it. So, iba pa? Si Sasio. Tama masasabi mo, Sasio. Habang nakita mo. Sir, yung kasagutan po about dito po sa tanong, Oo, oo. paano natin kung para po sa akin, siguro alos hindi magkalayo sa sagot ni Pasmar na hikayatin yung hikayatin na ah, gumawa, gumawa, gumawa ng ah, yun, yung mga kanta, pang-spiritual, tapos ah, wag wag mahiyang gamitin yung kanilang sariling lingwahe. Batay batay po sa karanasan ko, sir, as native, isang isang ah, tribo sa Mindoro. Kumbaga parang sa tingin ko dati, parang ikinakahiya ko po yung aking aming lingwahe lalo na pagdating sa Tagalog, Katagalogan. Dahil ah, mababa yung tingin ng mga taga-baba, mga taga-patag. Hmm. So parang siguro hindi lang ako, maging mga kabataan sa amin. Ngayon dumating yung dumating yung missionary, isang
ah, isang missionary na nag-encourage na gumawa ng mga awiting pang-espiritual sa sarili naming lingwahe. At nag, nagano din po siya, nagsali ng Bible sa sarili naming lingwahe, wika din. So doon ko po na-realize, doon ko po nakita na napakaganda po pala naging resulta na ipagmalaki natin yung ating lingwahe, maging kultura, maging ano pa diyan sa loob ng pamayanan. So, yun po yung naging experience ko po tungkol diyan. So, yun po, halos para sa akin, dito po yun sa island, sa isla na yun, is ah ma- ah, ikayatin po na maging proud po sila sa kanilang culture or yung kanilang dialect na meron po sila. Yun lang po para sa akin. Ah, thank you, Pastor Sasio. Salamat. Yun ang ano susunod. Kuya Jim. Sige, sige. Si JP na muna, si JP. So, hindi ko po masyado kasing naabutan yung Ay. first part na pero Ano na yung naabutan mo? ayun, bago na po mag-sharing sir, Okay, sige, sige. Skip na natin. Sige. So, ano, no, yung features of BCC Kapul that you consider contextual. Ang isang magandang nakita natin dito ay ano nga, yung paggamit ng ano, no, sariling wika. Kaya pag nandoon kami, ay meron na lang nagtatranslate, no? Actually, si si Pastor Dante, siya yung nangangaral. Well, of course, kasi hindi naman kami laging nandoon or si Reverend Dante ay hindi naman laging naroroon. So, siya na yung nangangaral. And then, pag ibang nangangaral, merong translation, no? May nagtatranslate or this, another term is nag-i-interpret, no? Pero pag si Reverend Dante yung nangangaral, no? Pag nandoon, okay na yung mission team kahit hindi na namin maintindihan, ano? Kasi it will take time at saka makita mo naman yung power ng message, no? Kung napapakinggan talaga sa ano sa kanilang lengguwahe. So ayun at we of course with regards to sa setting ay wala naman kasi ibang ano yun, yung architecture ba para ano may compare mas profitable din naman yung ano no yung gawa sa semento yung bahay ninyo kasi nakita niyo naman yung lugar no so ano talaga yung lugar ng isla na talaga siya daanan talaga ng bagyo no laging dumadaan yung bagyo dito kaya with regards do sa appearance no sapat na naman na ano na ganun yung kalagayan at ayun nga which is at least na nakita nyo thank you no beginning with Pastor Marl at sinundan ni Pastor Sasio yung ano no yung kahalagahan ng ano ng communication sa sa context na understanding ng context and at the same time rin pwede rin siguro with regards dun sa appearance no pero again hindi naman ano meron silang ano meron silang native dress din no native dress pero of course that is not necessary when it comes to a regular service kasi nga ano ay siguro pag ano lang pag nagkakaroon sila ng yung pista ng bayan. So meron silang ano native dances no dito sa ano sa kanila. And then suggestion which is yung available kasi sa atin yung songs ay ano kung Tagalog pwedeng ano no ita-translate lang siya dun sa ano inabak nun.
Pare pa rin yung tono, no? Yung Tagalog song na nakatranslate sa kanilang lingwahe, pareho pa rin yung tono, pero ano na talaga, umabot na talaga dun sa kanilang awitan. Na tungkol dun sa Bible ay ano, um, choice na rin ng ano ng Pastor Benji na ang Tagalog Bible ang kanyang gamitin. Tapos again nga ano no, isasalin niya sa lokal na pananalita. Although meron na ring New Testament na inabak doon sa kanila, hindi nga lang siya widely received. Well, hindi siya widely received ng ano community dito sa BCC Kapul, pero nagagamit naman po yung New Testament na translation nila sa ibang mga Christian communities dito po sa isla. Ano po? So, okay.